enhanced with advanced anti-dandruff technology, nourishing the scalp deeply para hindi bumalik ang dandruff. New Clear Herbal Fusion. Reveal naturally glowing skin at a beautiful price. Try Dove for only 25 pesos. Sa unang hirit, serbisyong totoo ang unang hirit. Ang saya-saya sa unang hirit. Nagbabalik po ang unang hirit, kaya narito na ho mga balitang dapat ninyong malaman sa ating top hirit. Nakatatak na nga po sa kasaysayan ng Pilipinas bilang kauna-unahang na-convict na punong mahistrado si Renato C. Corona sa pamamagitan ng impeachment trial. Article 2, 20 senators find the Chief Justice of the Supreme Court, Renato C. Corona, guilty as charged. And 3 senators not guilty. Now, therefore, be it adjudged, that Renato C. Corona be, and is hereby convicted of the charge against him in Article Roman numeral 2 of the Articles of Impeachment, so ordered. Umabot sa 20 senador ang bumoto ng guilty para sa Article 2 o ang issue sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng punong mahistrado. Ito po'y sapat na bilang para ma-convict si Corona sa impeachment court. 3 senador naman ang bumoto ng not guilty. At dahil umabot nga sa 2/3 vote ang botong nakala para i-convict siya sa unang artikulo pa lamang, hindi na nagbotohan para sa 2 iba pang articles of impeachment. Sumentro ang pagpapaliwanag ng senator judges sa kanilang boto sa di pagdedeklara ni Corona ng kanyang dollar account sa SALN dahil sa confidentiality provision ng Foreign Currency Deposits Act. Gayun din ang ilang peso accounts na commingled umano o yung pinaghalo-halong pondo ng kanyang mga anak at pera ng family corporation na Basa Guedote Enterprises Incorporated. Ayon naman sa mga senador, hindi raw katanggap-tanggap na mas nangibabaw pa ang confidentiality clause ng FCDA sa Code of Conduct ng lahat ng opisyal ng gobyerno. Ibinigay na halimbawa ng mga senador ang pagkakatanggal sa serbisyo noon ng isang court interpreter dahil sa di pagdedeklara ng kanyang pwesto sa palengke sa kanyang SALN. Iginiit naman ng mga bumoto ng not guilty, hindi daw sapat na basihan ito sa pagpapa-impeach sa pinakamataas na opisyal ng hudikatura. Ipinag-utos ni Senate President Juan Ponce Enrile ang pagpapadala ng official notice ng desisyon ng Senado sa Malacanang, Korte Suprema, gayon din sa kampo ni Corona at sa Judicial and Bar Council. Labis namang ikinalungkot ang defense team ni Chief Justice Renato Corona ang naging desisyon ng impeachment court sa kaso ng kanilang kliyente. Sa ngayon, pag-uusapan pa raw nila ang mga susunod nilang hakbang. Matapos mahatulan ng guilty ang punong mahistrado, hindi pa raw nila tiyak kung iaakyat nila sa Korte Suprema ang hatol. Sa isang statement naman na inilabas mismo ni Corona, lubos daw niyang ikinalungkot ang pasya ng impeachment court sa kanyang kaso. Pero aniya, kung ang hatol sa kanyang guilty ay para sa ikabubuti ng bayan, tinatanggap niya ito. Samantala, bagamat masaya sa desisyon ng impeachment court, wala raw isasagawang selebrasyon ng prosekusyon, lalo na't ito'y isang masakit na prosesong pinagdaanan ng bayan. Kung hindi pa effective yung judgment, hindi pa nga siya nasa-serve, hindi pa may disposition. Let Justice Corona and his lawyers be furnished. So hindi pa kami nasa-serve. Well, the prosecution, no celebration. Bakit po walang celebration? Kasi panalo tayo, nagwagi tayo sa isang very historic na laban para sa public accountability. Pero part of me is also malungkot rin na bakit kailangan pa nating dumaan dito. At ngayong nasibak na sa pwesto si Chief Justice Renato Corona, tanong ng marami, sino nga ba ang papalit sa kanya? Sa ilalim ng konstitusyon, ang Judicial and Bar Council o JBC ang sasala sa mga nominado para sa posisyon. Gagawa ng shortlist at ipapadala ito sa Pangulo. Pero sa palagay ni Defense Lead Counsel Retired Justice Serafin Cuevas, may 10 hanggang 15 araw pa raw na mananatili sa pwesto si Chief Justice Renato Corona ayon sa Rules of Court. Pero ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Senador Tito Soto, immediately executory o dapat ipatupad agad ang utos
na pag-alis sa pwesto kay Corona matapos ibaba ng impeachment court ang hatol. Sabi naman ng constitutionalist na si Father Joaquin Bernas, pansamantalang magpe-preside sa Korte Suprema ang pinaka-senior na mahistrado, oras na bumaba sa pwesto si Corona. Sa ngayon, ang pinaka-senior na mahistrado ay si Associate Justice Antonio Carpio na naging mahigpit ding katunggali ni Corona sa pagka-Chief Justice noon. Samantala, tanggap na ng mga empleyado ng Korte Suprema ang desisyon ng impeachment court, bagamat sana raw ay pinairal ang patas na pagdinig. Gayman, handa naman daw sila makipagtulungan sa susunod na uupong punong mahistrado. Mamaya sa Talakayan with Iga, naalamin natin na magiging susunod na hakbang ng prosekusyon at depensa matapos makonvict si Corona ng impeachment court. Maaari rin kayo makibahagi sa aming talakayan. Mag-post ng inyong komento o tanong sa Facebook page ng Unang Hirit, facebook.com/Unang Hirit, o kayo mag-tweet sa Unang Hirit Twitter account gamit ang hashtag na Unang Hirit. Alam mo, ako personally, congratulations. No? Dahil tagumpay talaga to ng bayan. Dahil isang maayos na proseso. Natapos. Nasaksihan natin. Natapos. Hindi dahil na-convict si Corona. Hindi nakakita tayo ng maayos na proseso. Tapos parang, first time ata ako nakakita ng isang accused na mataas ng katungkulan sa gobyerno na isinailalim niya talaga yung sarili niya sa proseso. At tinanggap niya kung ano man yung desisyon. Kaya nga kinokomment din siya eh. Pero ito nga, sa pagtatapos niya, sana nga may lesson na natutunan lahat, di ba? Pero once again, dun sa conclusion nangyari sa anla, kita niyo kung iba-iba pa rin yung interpretation ng law. Yung isa immediate and executory. Yung isa naman may 10 to 15 days. Yung isa naman may OIC. Di ba? Tanggap na ng lahat. Tanggap na ng lahat yung mga desisyon. Kung aapila, kung may apila man sa Supreme Court, right din nila yun eh. Wala naman daw kasing law. Wala nagbabawal. Kasi hanggang kahapon, para may mga tanong pa yung mga ano ba parusa? Ano ba parusa? In fact, alam naman sinasabi na removal from office and parang, di ba, yung parang permanent na hindi na siya talaga prohibition ng public in any government position. Kahit i-appoint siya. Pero ito naman katanggap-tanggap doon sa Integrated Bar of the Philippines. So parang, syempre sinusundan din nila yan, bilang, syempre sila naman ang taga-tanggol, under sila sa hudikatura. I think ako, nung narinig ko na katanggap-tanggap yon para sa IBP, ng mga abogado rin, di ba? Parang nakita mo talaga na may proseso naman talaga na pinagdaan. So malalaman natin kung ano talaga next na legal move, no? Ng defense. Kasi although sinasabi naman ni Chief Justice Corona na parang tanggap naman niya yung naging hatol. Pero hindi pa daw sila sigurado dun sa grupo nila kung talaga maghahain pa sila sa Supreme Court. Kasi nga depende kay CJ kung maghahain pa. Kasi kung ayaw niya na naman, siguro. Sabi nga ni Justice Cuevas, baka naman gusto ko pa naman, ayaw na niya, di ba? Kaya nga. Siyempre mag-uusap muna sila. Pero kakababa pa lang na itong desisyon na to, siguro may oras siguro sila na hindi lang matanggap yung papel, pero tanggapin sa kalooban kung ano yung nangyari. Gentleman din si Corona, di ba? Para tanggapin. Lalo na, of course, yung mga senator judges natin, na narinig naman natin yung mga paliwanag nila. Kung may halong politika man yun, konsensya yun, pero binigyan din naman nila ng paliwanag yung kanilang mga boto. At saka masaya si Delsa, yung court interpreter, no? Sikat na nga yun eh. Na-interview siya kasi halos lahat ng mga senador na bumoto ng guilty, siya yung sinight, di ba? Na kung siya mismo, di ba, na isang, dapat ba hindi pareho yung batas? Dahil isa siyang court interpreter at yung isa Chief Justice. Dapat yung mas mahigpit dahil Chief Justice. Para naman sinasabi, impeachable offense ba yun? Yung hindi ba? Kasi pero siya nasibak nga siya eh. Dahil sari-sari store. Since, basta for several years, hindi siya talaga nakapag-hold. Ngayon, meron na siyang laundry shop. Nagnegosyo na lang siya. May buhay pa naman right after this. So, sa susunod na Chief Justice, dapat kasama doon sa mga qualifications, check yung salin talaga. Diba? Parang tsaka hindi lang ang Chief Justice, lahat. Talaga. Actually, maganda yung hamon ni Senator Escudero, diba? Sana ito na ang maging simula. Hindi lang para sa, syempre, doon sa Chief Justice, sa Hudikatura, sa lahat. Lahat. So, hindi lang naman pandaray, ibig sabihin, pero mas aware ka lang doon sa mga dapat mong isal, hindi. Whether or not yung di ba, baka iba hindi naman yun ang intention nila naman daya. At malungkot naman po na balita ang mula sa Doha, Qatar. 3 Pilipinong guro ang nasawi sa naganap na sunog sa isang mall doon. Kinilala ng ating embahada sa Qatar ang mga biktima na sina Maribel Orozco, Margie Yekyek at Julie Ann Soco. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, namatay raw ang mga Pilipinong guro dahil sa matinding usok. Patuloy naman ginagamot sa ospital ang isa pang OFW na si Michael Orozco. Ligtas na po siya mula sa kapahamakan. Ayon sa DFA, undocumented ang 3 nasawi.